Yan na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Upat ka magparyente, patay human na lumus sa atabay sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Mga biktima na kuryente sab sa submersible pump sa maong atabay. Kadaghanan sa bus companies nga dunay biyahe nga mugikan sa Davao City Overland Transport Terminal, walay biyahe sa Biyernes Santo. Lokal nga kagamhanan sa El Salvador City sa Misamis Oriental, andam na sa pagdagsa sa mga debotong Katoliko sa Divine Mercy Shrine sugod karong Huwebes Santo. Mga mutambong sa mga aktibidad sa simbahan karong Semana Santa. Gitambagan na nga managang sa sobrang kainit sa panahon. Bagong extension office sa LTO Region 10 sa El Salvador City sa Misamis Oriental, gibuksan na. Nagkadiang serbisyo sa LTO, pwede nang ma-avail sa mga aplikante. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gianunsyo na sa mga bus company ang schedule sa ilang mga biyahe nga mugikan sa Davao City Overland Transport Terminal karong Semana Santa. Atong sayron ang mga biyahe sa bus company sa Huwebes ug Biyernes Santo, pinaagi sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sa Huwebes Santo, regular ang biyahe sa mga bus nga manukad sa Davao City Overland Transport Terminal. Apan sa Biyernes Santo, kadaghanan sa bus companies ang walay biyahe. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board 11, doon na mga gi-issuehan nga bus units ug mga special permit. Nag-anam-anam na ug abot sa Davao City Overland Transport Terminal ang mga pasaherong biyaheng probinsya karong Semana Santa. Dunay mga oras nga taas ang linya. Duna say anaalang sa normal. Depende sa oras nga mga bot ang mga pasahero sa entrada sa terminal. Sumala sa LTFRB 11, duna nay 17 ka bus units ang nahatagan og special permit agig dugang ihap sa mga mobiyahe nga bus sa gilaumang pagdagsa sa mga pasahero labi na ugma Miyerkules Santo. No, naatay 17 nga na-aprobahan nga special permits. But then ang ato ang help desk is here. No, if in case na pagay especially during the time nga daghan na gyud kay magpunsisok nga pasahero, naputay giandam nga mga special permits if in case magkulang ang 17. Apan alang sa mga mobiyahe karon pang Huwebes ug Biyernes Santo, gipagula na sa Dicot Management ang schedule sa mga bus company. Regular ang biyahe sa tanang bus company sa Huwebes Santo, gawas lang sa Davao Metro Shuttle Corporation nga ubos na ang ihap sa mobiyahe nga bus. Pagka Biyernes Santo, duha lang ka bus ang mobiyahe sa Davao ACF Bus Line Incorporated. Walay biyahe ang Davao Metro Shuttle, Norbele June Transit, Yellow Bus Line, Philchanco, GN Lines, Golden Valley ug Landcar Incorporated. Regular hinuon ang biyahe sa Rural Transit Mindanao Incorporated, Bachelor Express Incorporated ug Mindanao Star Bus. Aron mahatagan og taas nga oras nga makabiyahe sa mga lugar sa nasod alang sa Huwebes ug Biyernes Santo, ang Malacañang nagdeklara na og work from home arrangement alang sa mga empleyado sa gobyerno gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 12 Miyerkules sa udto. Suspendido na sab ang trabaho sa opisina sa gobyerno sugod alas 12 sa udto. Samtang subay sa gilaumang pagbakasyon sa mga tagbalay, karong taas-taas ang panahon nga walay trabaho, dunay pahimangno ang Davao City Police. And then hangit lang po nato sa nga kung biya sila silang panimalay, siguraduhon nga nakakandado kini o dili basta-basta masulod sa mga tao nga involved sa criminal activities or no like sa akyat bahay. Hinoon, hugot ang seguridad sa himuong pagpatrolya sa kapulisan. Atong i-remind sir, dili magbutang og note sa gawas nga walay tao diri sa balay, balik lang mo sunod adlaw or sunod semana kay wala mi diri sa balay. Kung pwede mag-upload sa social media, pwede late na lang sir na dili magbutang sa social media at this moment.
Sara, gawa sa mga pampasaherong sakyanan, nagpahimangno sab ang otoridad ngadto sa mga private vehicle drivers nga i-check daan ang kondisyon sa inyong sakyanan una mo biyahe aron nga malikay sa disgrasya ug luwas nga mahatod ang mga sakay ngadto sa inyong destinasyon alang sa bakasyon sa Semana Santa. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Andam na ang El Salvador City LGU sa pagdagsa sa mga tao sa Divine Mercy Shrine nga mobisita ug mamanata karong Semana Santa. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Giplastar na sa El Salvador City LGU ang dalan pasulod sa Divine Mercy Shrine sa Barangay Ulaliman, El Salvador City, Samisamis Oriental. Pipila ka adlaw una ang pagdagsa sa mga deboto karong Semana Santa ug magsugod sa Huwebes Santo. Gipangtambakan ang mga lubak nga dalan. Plastar na sab ang command center nga gamiton, ilabi na sa incident management team. Since we had 62,000 last year, so we are expecting the same figure, or if not, increase siya because 62,000 was already an increase from 48,000 in the previous year. Hinoon susama lang kuno gihapon sa milabay tuig ang mga regulasyon sa sulod ug gawas sa shrine. Bawal ang pagdala og ilimnong makahubog ug hait nga mga butang. Bawal sab ang pagpatukar og kusog nga sound system. Gidili sab ang pagsuot sa mga mubo nga sayal, short pants ug sleeveless alang sa mga babae. Kung mahimo sab, dili na lang musaka sa shrine ang may edad na ug mga buntis. Hinoon adunay medical teams nga ipang-deploy palibot sa Divine Mercy Shrine. Nagpahimangno sab sila sa mga motorista nga mobisita sa shrine nga sundon ang balaod trapiko. Naagihapon na to ang mga traffic personnel na deploy. So this is for the safety of our motorists. So katong mga walay lehitimo nga papel, mga dokumento o mga safety gears, parahon gina sila and they will be dealt with accordingly. Alang sa mga buot mag-overnight sa Divine Mercy Shrine, aduna kunoy mga luna nga gitagana ang simbahan, sulod ug gawas sa Divine Mercy Shrine. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Sa mga musalmot sa Way of the Cross sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Matina, Davao City, dunay pahinumdum ang tagdumala sa shrine compound alang sa hapsay nga pagsalmot sa mga aktibidad sanglit gilauman ang pagdagsa sa mga debotong Katoliko. Ani report ni Argil Relator. Padayon ang pagpanglimpyo sa mga staff sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Shrine Compound sa Matina, Davao City. Kini agig pagpangandam sa gilaumang pagdagsa sa mga debotong Katoliko nga magbisita iglesia karong Semana Santa. Nagrepaint na sab sila sa mga istruktura sulod sa compound. Nagpagulat na sab sila sa ilang mga aktibidad sa Semana Santa. Dunay misa alang sa Last Supper alas 5 sa hapon karong Huwebes. Magsara ang shrine compound pagka alas 8 sa gabi. Sama sa milabay nga tuig, gilauman sab nga daghan sa mga Katoliko ang musaka karong Biyernes alang sa Way of the Cross padulong sa shrine compound. Alas 3:30 sa kadlawon ang assembly sa Station 1 sa GSIS ug pagka alas 4 sa kadlawon sugda na ang Way of the Cross. Sa tuang bawat istasyon naamang gud na magsindi og kandila. So igawas lang nato sa grills, dili lang dito sa sulod kay para dili ta maka kuan og sunog sa ato ang kanang sumbanan sa ato ang pagampo. Pahimangno sab nila nga ginabawal ang pagdala og backpack ug mga hait nga butang, paggamit og drone ug tent sulod sa shrine compound. Magpatuman sab og one entrance one exit policy. Samtang parayon sab ang pagtrabaho sa istruktura sa San Pedro Cathedral kung asa mag-perform ang mga batang anghel nga mo'y magsilbing angelic choir ato sa sugat sa Domingo sa pagkabanhaw. Gitukod na sab ang scaffold at tubangan sa simbahan kung asa ipahigayon ang reenactment sa pagsugat sa inahang si Birheng Maria og ni Cristo human sa pagkabanhaw. Sa gipagula nga schedule sa San Pedro Cathedral karong Semana Santa, dunay Chrism Mass sa alas 7:30 sa buntag sa Huwebes Santo, samtang alas 6 sa gabi ang Mass of the Lord's Supper. Sa Biyernes Santo, alas 4:30 sa kadlawon sugdan ang Stations of the Cross. Alas 12 sa udto ang 7 palabras o 7 last words. Matan-awan kini pinaagi sa live telecast sa GMA Channel 5 Davao
gikan alas 12 sa udto. Sa Sabado de Gloria, alas 6 sa gabi ang the Easter Vigil of the Holy Night. Samtang alas 4 sa kadlawon ang sugat ug sundan og misa pagka alas 5:30 sayo sa buntag. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Nagpaymangno ang pag-asa ngadto sa mga mutambong sa mga aktibidad sa simbahan karong Semana Santa sa General Santos City tungod sa danger level nga masinating kainit sa adlaw. Ani ang report. Nagpasilong sa JKK Santa Cruz Chapel kining usa ka grupo sa simbahan ubos sa St. Peter and Paul Parish sa General Santos City human ang ilang ginahimong pag-ampo sa matag balay kung asa himuon ang Way of the Cross karong Semana Santa. Ang karon ng among ruta diri nga side sa 13th station diri kami magsuroy. Ang karon nang nabuhat namon pag house to house sa pag-ampo sa mga puloy-anan bilang mga apostoles. Apan karong grabe ang kainit sa adlaw, naniguro sila nga nagdala sila og tubig. Gani kining usa ka pitchel sa tubig duna gayud ice aron motabang nga maminosan ang mabating kainit sa panahon. Busa sa mga umaabot nga adlaw, magbalon gayud sila og daghang tubig, ilabi na nga sagunson na ang mga aktibidad sa simbahan hangtod sa Domingo sa pagkabanhaw. Ang akong personal panganlam nako paspas lang inom tubig. Sa tala sa pag-asa sukad niadtong Sabado, April 12, wala na miubos sa 40 degrees Celsius ang heat index sa General Santos City o ang init nga mabati sa lawas sa Tabo. Gani niadtong Domingo, misaka sa danger level ang heat index sa syudad nga miabot sa 42 degrees Celsius. Sumala sa pag-asa, posibleng magpadayon kini hangtod sa Domingo. Yes sir, pwede gihapon nga mo abot na siya hangtod weekend, hangtod Sunday. Ang ato ang kainit pangod ay nahuman na magluod ang ato ang kanila niya, and then ang ato ang amihan is wala na. Busa kini ang tambag sa pag-asa ngadto sa katawhan ilabi na sa mga mutambong sa ipahigayong Way of the Cross. Magdala ta o ganing pandok o ganing tubig for hydration o di ta magpalabi o ganing babad sa adlaw. Kay kada nga mga adlaw is pwede mo saka ang ato ang heat index into danger level. Sa Davao City, nagpahimangno sab ang pag-asa sa posibleng epekto sa taas nga heat index. Kini human natala ang 42 degrees Celsius adlawng Lunes, April 14 ug Martes, April 15. Sa pagiginabi sa GMA Super Radio kang Engineer Lolita Vinalay, Chief Meteorologist sa Pag-asa Davao, sa maong temperatura, taas ang posibilidad sa heat cramps o heat exhaustion o posible sab ang heat stroke. Busa siguruhong dili mabulad sa kainit sa adlaw. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Misangpot sa usa ka trahedya ang pagkuha lang unta og tools sa usa ka atabay sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Human namatay ang upat ka magparyente. Human nalumos sa maong atabay diyang nakuryente. Gumikan sa grounded nga submersible pump nga taod-taod na nilang gimontar. Aniya ang report. More or less. Sa kahayag sa flashlight, makita ang gilaw mo nining usa ka tabay nga matud pa, gikahulugan o gikalumos sa upat ka magparyente sa barangay Tiayon, Ipil, Zamboanga, Sibugay pasado alas 5 sa hapon adlawng Biyernes. Sige na, kay isunod na mo bang. Gilayon kining girespondihan sa LDRRMO, medical team ug Bureau of Fire Protection sa maong probinsya. Sa tabang sa Specialized Rescue Unit sa VFP, hinay-hinay nga na-rescue ang upat ka mga biktima gikan sa maong tabay nga dunay tubig. Apan ang maong mga biktima, gideklara gihapon nga dead on arrival sa ospital. Saysay sa kabanay sa mga biktima, buot unta kuwaon ni alias Jason, 27 anyos, ug ugangan nga lalaki ini nga si Norben Sr., 48 anyos ang ilang martilyo ug chisel nga dugay na nga anaa sa tabay nga dunay gilawmon nga 28 feet. Ang maong atabay, taod-taod nang dunay naka-install nga submersible pump. Dihang minaog si alias Jason, nakuryente kini og nahulog human nabuhian ang gikuptan nga PC. Luwason unta siya ni alias Norben Sr., apan hasta siya nakuryente og nahulog.
Buot sa bunta silang luwason sa 24 anyos nga anak ni alias Norben Sr. apan hasta kini na kuryente og nahagbong sab. Na wala siya kanuna nga i-off ang plangka, niambak siya kay ang luwason niya hang matsamong sir. Dako gani daw lagubok pagkamata sa iyang anak sir, bali ako pagmangkon na iyang papa niambak sa tabay, so naalimungawan siya sir. Niambak sa iyang papa. Misulay sab og luwas ang 16 anyos nga lalaking paryente sa asawa ni alias Norben Sr. Milokso sab kini apan susama sab ang nasinatin ini sa unang tulo ka mga biktima. Daling giibot sa kabanay sa tulo ka biktima ang plangka nga konektado sa submersible pump ug nagpatabang na og rescue sa otoridad. Matud pa sa BFP, posibleng nakasinati og ground fault ang maong submersible pump hinungdan sa pagkakuryente sa mga biktima. Characteristic niya, hindi naman agad-agad yan nagka-ground. Pero pag may leaking yan sir, tapos na may na-hit ng isang matigas na bagay, possible reason for magiging ground sa sir, karoon na fault. So, possible na pag ganun, magkaroon ng aksidente pag mahawakan, pwede po mag-cause ng electrocution sa human. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa mga biktima. Tambag sa BFP kalabot sa maong sitwasyon. Dapat hindi talaga magpanik at tumawag ng tulong doon sa mga authority katulad sa Bureau of Fire Protection, sa PNP, sa Special Rescue Force namin for the rescue. Kasi kung nangyari sana yun, hindi naman kung paalala lang to, maiwasan natin na yung casualty. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ihaya na sa panimalay ni ini sa Cagayan de Oro City ang usa sa mga sundalong namatay sa pagpang-ambush sa Tuburan, Basilan niadtong Biyernes nga si Sergeant Raymark Bation. Kabanay ni ini ginomdom ang kinabuhi sa ilang namatay nga kabanay. Anya report ni Cyril Chavez. Gihaya na sa balay nga iyang napundar sa Cagayan de Oro City ang patayng lawas ni Sergeant Raymark Bation. Si Bation ang usa sa tulo ka mga sundalong gipang ambush sa wala pa mailing mga sospek sa barangay Dugaa, Tuburan, Basilan niadtong Biyernes sa hapon. Usa si Bation sa duha ka mga sundalo nga namatay samtang luwas na ang usa. Nakaangkon kini og dagang samad pinusilan sa iyang lawas. Matod sa nahibiling banay ni Bation nga adlawng Domingo nakaabot sa Cagayan de Oro ang patayng lawas ni ini. Anaa sa iyang haya ang mga kabaro ni ining sundalo kinsa gabantay sa iyang lungon. Among nakahinabi ang amahan ni ini nga si Roque Bation kinsa gikan pa sa Ozamis City o miabot sa Cagayan de Oro aron makita ang anak. Sakit matod pa kaniya ang nahitabo sa iyang nag-inusarang anak. Sakit benta sa manang mamayang gipagandoy nga sundalo siya. Di iya gyud ko nga. Wow siya mahimo kay ato lang dawaton ko naman. Namatay man siya. Hinoon, bisan pa sa pagkamatay ni Raymark, garbo kuno ni Tatay Roque ang iyang anak. Sanglit, nahimo kining matinud-anon sa iyang trabaho, isip sundalo. Bata pa, nangandoy nagyud kuno mahimong sundalo si Raymark. Butang, nga wala gibabagan ni Tatay Roque. Ingon ko siya sa una nga, tay mo sundalo ko. Hindi, sige, imong gusto. Pero yung nanay, di punto itong sugot. Ginan ako. Sagday na kay iya man kasunada nga sundalo siya. Di human sige siya. Ginaplastar na sa nahibiling pamilya ang mga dugang papeles nga kinahanglan aron malubong na si Sergeant Raymark Bation samtang gaasikaso sab ang asawa ni ini aron makakuha sa mga dugang tabang nga ginatanyag sa mga nahibiling banay sa namatayng sundalo. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Miabot sa kapin gatos ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa Mabini, Davao de Oro. Sumala ni Allen Baco, ang Division Head for Operations and Warning sa Davao de Oro Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pakighinabi sa GMA Super Radio Davao nga nagsugod pasado alas 3 sa hapon ni atong Domingo ang pagbaha ug mihubas lang pag alas 9 sa gabi. Lakip sa labing naapektuhan ang Barangay Pindasan nga dunay dulan 90 ka magbanay ang apektado ug kapin 50 sa Barangay Libudon. Tungod matud pa kini sa paglapaw sa sapa ug nakasamot pa ang high tide.
hinungdan nga miabot sa lapas tuhod ang baha. Hinuon gining nagpahigay ng rescue operations sa PDRRMO Davao de Oro kauban ang Mati MDRRMO, ilabi na sa mga nagpuyo duol sa kasapaan ug karagatan. Nagpahigay na sabog clearing operation sa mga kadalanan nga natabunan og mga debris. Sumala sa pag-asa ang pagbaha epekto sa Easterlies. Magpadayon ang kainit sa panahon hangtod sa weekend. Apan doon naghihapoy mga pagulan nga masinati dala sa easterlies sa Mindanao. Walay na monitor nga low pressure area o bagyo sa Philippine Area of Responsibility sumala sa pag-asa. Sa Luzon, paday makaapekto sa panahon ang frontal system ug sa ubang bahin sa nasod, lakip sa Mindanao, easterlies ang makaapekto sa panahon. Sumala sa pag-asa, masinati gihapon ang init nga panahon nga moabot sa kapin 40 degrees Celsius nga heat index. Apan posible gihapon ang mga pagulan. Base sa datos sa Metro Weather, dunay halapad nga pagulan sa halos tibuok Mindanao. Posibleng kusog kini busa magpabiling alerto sa pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hibuksan na ang Extension Office sa Land Transportation Office Region 10 sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Nagkari ang serbisyo sa LTO, mamahimo nang ma-avail sa mga aplikante. Ano yung report ni Cyril Chavez? Wala na matud pay rason aron dili makalihok sa mga gikinahanglan. Kini ang mensahe sa Land Transportation Office 10. Human nga hingpit ng gibuksan ang ilang bagong extension office sa barangay Bolo-Bolo sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Matod sa LTO, walay gastos ang gobyerno sa mga pasilidad ug yuta. Sanglit gidonar kini sa usa ka negosyante. Gawas na lang sa mga kagamitan nga iyag yun sa gobyerno alang sa paghimo sa ilang mga tahas ug serbisyo. Pwede ang pagkuha og student permit, pagkuha og bagong driver's license o pag-renew niini o pag-apply o renewal o rehistro sa sakyanan. To make the services of the government closer to the people. Mailalapit po natin sa magitan po ng serbisyong ito, sa magitan ng pagbubukas ng opisina ng ito, mailalapit po natin sa tao ang gobyerno. Imbis na ang tao ang pupunta sa gobyerno, kami na po ang lumapit sa kanila. Adunay 5 ka-counter sa mga opisina alang sa mga motorista nga magproseso sa ilang mga papeles. Wala pong luma rito. Lahat ng nandito ngayon ay bagong computers. Lahat po yan bago na pinrovide po ng ating proponent. Among extension office, magsilbi sab nga one-stop shop, sanglit sulod mismo sa mga opisina. Aduna na smoke emission testing facility ug insurance nga lakip sa mga rekisito sa LTO sa pag-renew og sakyanan. Huwag po tatayo yung dadaan sa mga pictures. Gagasos lang po kayo. Yung magagawa nila, kayang nyong gawin dito sa loob nang hindi kayo gagastos ng malaking halaga. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Gikumpirma sa Department of Public Works and Highways nga hapit na mahuman ang Bukana Bridge Project nga subay sa Davao Coastal Road Project sa Davao City. Sa pahayag sa DPWH, gilauman nga mahuman ug mas sayo ang 1.34 km 4 lanes nga 6-span structure nga Bukana Bridge gikan sa gitakdang target period niini, sanglit ana karon sa 80% ang completion rate sa proyekto. Sa pagkakaroon, anaan matud pa sa full preparation ang proyekto. Din kasamtangang ginabutang ang 480.20 meters extra dose bridge ug installation sa 10-stay cables sa Pier 2 aron mopalig-on sa tulay dungan sa pagpakonkreto sa mga girders sa mga tulay. Mapasigarbuhon ang ahensya nga paspas ang paghuman sa proyekto sulod sa 16 ka bulan sukad gisugdan sa bulan sa Nobyembre niadtong 2023.
Nasayran nga subling gisuta ning bulana sa opisyal sa DPWH ang proyekto nga dunay pondo nga 3.126 billion pesos ilawom sa Official Development Assistance Grant gikan sa Government of the People's Republic of China. Lauman nga dunay 35,000 kasakyanan ang makabenepisyo sa proyekto matag adlaw nga makatabang sab sa pagluag sa dagan sa trapiko sa syudad. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.